Ang huling kabanata ng Aklat ni Ruth, Kabanata 4. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. "Pinsan, sandali lang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo," sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan ding maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang kamag-anak, "Ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman, sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili." "Bibilhin ko," sagot ng lalaki. Agad na sinabi ni Boaz, "Kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang byuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay." Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, "Kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan, sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw na ang bumili." Ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili, bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon, "Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Malon. Kasama sa bilihang ito ay ang magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyanan ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito." At sila'y sumagot, "Oo, saksi kami." Sinabi naman ng matatanda, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah, na pinagmulan ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Efrata at kilalanin sa matulad nawa sa sambahayan ni Pares na anak ni Nahuda at Tamar, ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh sa pamagitan ng kabataang babaeng ito." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kaniyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak na isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh. Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong, at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Hesi, na ama naman ni David. Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Fares hanggang kay David. Fares, Hezron, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Hesi, at David.